Ang presyo po ni Bitcoin ay muling bumagsak sa ilalim ng $100,000 na presyo. Dahilan upang marami po ang magtanong kung ano po ang mangyayari kay Bitcoin. Ito ba ay muling tataas o tuluyan ng babagsak? Sa likod po ng pagbagsak na ito ay ang mga hakbang ng US Federal Reserve at ang naging pahayag ni Fed Chairman Jerome Powell tungkol po sa ekonomiya. Sa kabila nito ay nananatiling positibo po ang pananaw ng mga eksperto sa hinaharap ni Bitcoin. Kaya yun po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Atin pong aalamin kung bakit bumaba ang presyo ni Bitcoin at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At maliban po dyan ay kung ano po ang maaari nating gawin. Pero bago pa tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung bakit nga ba bumabagsak or kung bakit bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Yan, ang presyo po ni Bitcoin ay bumagsak na po sa ilalim ng $100,000 matapos po ang announcement ng US Federal Reserve tungkol sa pagbabawas ng interest rate ng 25 basis points. Sa una ay positibo po ang reaksyon ng market dahil inaasahan po na ito ng karamihan. Ngunit nagbago po ang ihip ng hangin matapos magbigay ng pahayag si Ginoong Jerome Powell na maaring mas mabagal ang magiging rate cuts sa susunod na taon. Ang pahayag po na ito ay nagdulot ng kaba sa mga investors dahil ipinapakita po nito na maaring hindi pa lubos na matatag ang ekonomiya. Bilang resulta, nagkaroon po ng selling pressure sa market at dahil dyan ay maraming nagbenta ng kanilang Bitcoin at maging iba pang mga crypto assets dahilan upang bumaba ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto? Ayan, bagamat bumaba po ang presyo ni Bitcoin ay nananatiling optimistic ang mga eksperto tungkol sa potensyal ni Bitcoin na tumaas muli. Ayan, ito po yung ilang mga dahilan ng yung mga eksperto kung bakit sila ay nananatiling optimistic. Una ay ang Bitcoin Strategic Reserve. Ang balita po tungkol sa posibleng pag-create ng Bitcoin Strategic Reserve ng US ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa market. Kung ito po ay maisa sa katuparan, maaaring tumaas po ang demand para kay Bitcoin na siyang magtutulak sa presyo nito pataas. Pangalawa ay ang prediction po ng mga analyst. Yan, una ay si Ginoong Ali Martinez. Yan, isa po siyang kilalang crypto analyst kung saan ay sinabi po niya na maaring bumagsak pa si Bitcoin sa presyong $99,000. Ngunit muling tataas kapag nalampasan nito ang resistance level na $105,400. Yan, si Peter Brandt naman ay siya po ay naniniwala na posibleng umabot si Bitcoin sa presyong $125,000 sa hinaharap. At maliban po kay Ginoong Ali Martinez at saka Peter Brandt, ayon naman sa BitWise-CIO, kung maisa sa katuparan daw po ang Bitcoin Strategic Reserve, maaari pang umabot ang presyo ni Bitcoin sa presyong $500,000. At ayan, ang pangatlo ay ang short-term volatility. Sa kabila po ng mga positibong prediction ay nagbabala rin ang mga eksperto na si Bitcoin ay mananatiling volatile at saka pabago-bago ang presyo nito. Ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, malaki ang posibilidad ng karagdagang corrections or panandaliang pagbaba ng presyo ni Bitcoin, lalo na po sa mga mahalagang kaganapan tulad po ng inauguration ni Pangulong Donald Trump. At ayan, next year po yan. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni Bitcoin. Ayan, para sa atin ang sitwasyong ito ay nagbibigay po ng ilang mga mahalagang aral. Una ay huwag po tayo mag-panic selling. Ang pabago-bago pong presyo ni Bitcoin ay normal lamang po ito sa crypto market. Kung magbebenta po tayo kaagad dahil sa takot, maaari po tayo malugi sa halip na kumita. Ayan. Pangalawa ay pag-aralan po natin ang market trends.
mahalaga po ang pagiging updated sa mga balita at saka analysis. Halimbawa, ang resistance level na $105,400 ay maaari pong maging sinyalis ng muling pag-akyat ni Bitcoin. Pangatlo ay i-diversify po natin ang ating portfolio. Huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan kay Bitcoin lamang. Subukan po natin ang iba pang mga crypto o investments upang mabawasan ang panganib o risk. At ang pang-apat ay ang long-term perspective. Kung tayo po ay naniniwala sa potential ni Bitcoin, mag-focus po tayo sa pangmatagalang kita or gain kaysa sa mga panandaliang pagbabago ng presyo. Kaya ayan, ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbagsak po ni Bitcoin sa ilalim ng $100,000 na presyo ay hindi po dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. Sa katunayan, ito po ay isang oportunidad para sa mga matalinong trader na bumili habang mababa ang presyo. Ngunit kailangan po nating maging maingat at may sapat na kaalaman bago po tayo magdesisyon. Si Bitcoin po ay nananatiling isa sa mga pinaka-popular at promising na investment assets. Ngunit kasama po nito ang mataas na volatility at saka risk. Para sa mga Pinoy na nais pong sumubok sa crypto trading, ang susi po ay ang edukasyon at risk management. At yan, sa huli ay tandaan na ang anumang investment ay dapat nakabase po ito sa ating kakayahan at layunin. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.